tingin nyo yung skill ngayon, yung skill level na yon, mas makakatulong ba tong i-improve na yung gustong panoorin ng tao? Or kung kayo ang pipiliin, high skill or mas physical na game, ano yung tingin nyong mas mabenta? Parang pareho. Pareho. Hindi, kasi pagka skilled, more on highlights eh. Maganda sa social media, no? Maganda i-share. Pagka social media ang hinahabol mo. But when it comes to the real basketball itself, kung Nanonood gusto kang mo live. Yes, pagka gusto mo ng competitive, gusto mo yung nagdababanggangan din talaga. Oo, kasi sa live, mahirap panoorin. Hindi mo ma-appreciate masyado yung yung nagkakape si Cyrus sa ere dahil mabilis di ba? Mabilis yung pangyayari, di ba? Nakikita mo lang yun. At saka sa live kasi, doon mo talaga makikita yung talagang kanunan, kiskisan doon. Iba yung sa TV. Iba yung banggaan doon, di ba? Mas doon mo makikita yung lagapok. Maririnig mo yung tamaan ng yung ibang depende sa saan mo view. Siyempre, pag sa social, maganda yung highlights dahil slow-mo di ba? Nakikita mo yung grace ng tao, di ba? Pero sa live, mahirap panoorin yun. Yung live, maganda yung kasi nakatingin ka kay Cyrus. Titingin ka na naman doon kasi bisa nagkikiskisan. Titingin ka na naman dito kasi iba na naman. Yung mga ganong klase ng angulo na live mo lang mapapanood. So, pagka sa TV, you only see the one handling the ball. Hindi mo na nakikita yung nangyayari sa diba? Kasi syempre, doon nakafocus. Ang titingnan mo yung tira niya, kung pasok or whatever. Hindi mo nakikita the whole floor. Unlike sa live, you'll watch Cyrus first. Tapos pag nakakita ka medyo nagkakainitan doon ka na naman mapopokos. Maraming angulo din. Cyrus, yung laro mo ngayon, very fit pa rin sa kung 25, 30 years old ka, pasok ka sa yung skill mo sa PBA, kahit na basketball ngayon. Marami akong nakikita naman na parang kasing laro ko, diba? Sila Nocum ngayon, Richie Rivero. Kung inaabot ni Cyrus yung time ngayon, kaya-kaya nito. Kaya niya. Kaya-kaya nito. Pero yun nga, yun ang gusto i-bring yung conversation ngayon. Sa mga games, sa mga laro ngayon, dati kasi sabi mo, nakikita mo lang sa NBA, di ba? Ngayon, yung mga bata, nakikita actually sa PBA yun Yung mga matataas tumalon, di ba? Diba na? Tsaka malalaki yung mga bata ngayon. Ang tatangkad. 6'4", guardia, di ba? Dati 6'4", parang power forward ka na Mga sila Ronald magtulis lang yung before di ba? Power forward. Ngayon, 6'4", pwede ka na mag-guardia, di ba? So ngayon, sa mga ganun, pag nanonood kayo, sino yung mga nakikita nyong talagang angat na yung skills, yung kita mo na, ibang klase na maglaro to nung pag pinanood nyo sa TV, or ikaw, pag nakikita mo sa PBA, parang nagugulat ka na, ibang klase na to ibang level na to maglaro. Hindi, I would say Richie. Si Richie Rivero. Kasi yung skill ng batang yun, hindi siya ganun kabilis. Pero ganun siya yung alam mo yung sobrang talino niya. Na gumawa na madiskartehan niya yung sobrang hirap na tira. Yung ganun, yung mga ganung klase ng I would say Richie, isa sa mga pinaka-skilled niya. Sa inyo, kasi sa inyo, yung USC advantage nyo, kayo ninyo, di ba, sa wings. Ibang klase kayo nun, di ba? So, pero ngayon, parang common na yun, Parang dami ng mga magagaling din na player ngayon. Pero sino nang pinaka-impressed ka sa mga skill level, sa mga bata ngayon? So ngayon, nakikita ko sila RJ Abarientos. Yun. Galing din, potential. Pati yung Diliano. Sobrang skilled na mga bata ngayon. Tapos, more on guards. Ang guards more on guards. Pero pag sinasabi mo, ang kailangan talaga mag-adjust sa basketball ngayon, bigs, no? Yes. So anong kailangan, like, minsan kasi sa Pilipinas, ganyan, pag nasa barangay ka pa lang, ang hirap niyan pag I'm sure na-experience mo ito na pag tumama ka ng 6-footer ka pa lang, sentro ka na kaagad yung gano'n. Pero hindi na rin eh. Hindi na rin ngayon. Hindi na rin eh. Kasi pagka nanonood ka ng barangay, kahit na bigs, tumitira na sa labas eh. Kasi yun na yung talagang evolution ng basketball eh. Wala na nga ako nakikitang sa barangay na pure poste eh. Talaga. Tsaka more, kasi, ewan ko sa mga barangay kasi na naging disadvantage din sa bigs kasi merong mga import
Oo, Yung yung mga foreign ano, nauso na rin pati yun. nauso na rin yun. Nakikita Yung ko mga nga eh. liga-liga lang, may mga ganun. May mga ganun. So wala kang madidevelop na Mm. big, di ba? So talagang sa labas ang may Sa labas. So sa tingin nyo, is that something that's going to continue na in the long run, or eventually magsasawa yung mga tao na ibalik nyo na nga yung ibalik nyo na nga yung dating poste, di ba? Or kasi a lot of that has to do with yung rules din ng basketball, di ba? Kasi ang yung rules ngayon mas nakaka-focus sa offense, no? Yes. So tinutulungan yung mga offense. Pero sa tingin nyo, doon na talaga papunta yung basketball ngayon? Pwede. Mm. Pwede. Mas Kasi nga wala na ako ma-remember sa NBA na aside from Embiid, yung Carl mga Anthony back to the Towns, hindi na basket, rin eh. Hindi na rin. Wembanyama, hindi na rin. Mm. Di ba? Sa PBA, si Junmar na lang. Si Last Mota na yun. Otua sa labas na din. Sa labas na Di ba? naglalaro. Sa TNT, wala. Sa amin, wala rin. Di ba? So, doon na talaga. Doon na papunta. Siguro, na lang. Mas anuhan na lang yung physicality of the game. Mas, kumbaga, a little bit more. A little bit more leeway doon sa physicality of the game. Para hindi naman puro yung offense yung kinabang. No? Yes. Parang ganun, no? So, ikaw, Cyrus, ano tingin mo kailangan pang i-improve? Sabi nga, yung mga bigs ang kinailangan mag-adjust a lot, di ba? Pero sa mga guards, anong gusto mong makita para talagang umangat palalo yung level ng basketball? Na talagang papanoorin, ha? Sa akin kasi parang kailangan magkaroon ng yung mga shooters. So ako napanood ko nga yung sa Gilas, yung mga last games nila. Kasi tayo mga Filipino, maliliit tayo eh. So kailangan talaga more on outside shooting. Kasi dami naman, lahat naman pwedeng maging facilitator, 'di ba? Pero yung panahon nila Jeff, no? Nila Larry. Dami. Yun yung maganda nga puro Don. Oo. Yeah. So kailangan yung ma-develop ng mga Filipino players ngayon. Yung shooting talaga. Yung yung 4-point shot nakakatulong sa development ng shooting. Hindi, ako sa tingin ko, when it comes to sa national team, hindi siguro eh. Kasi hindi ka naman ganun tatira ng Magiging conscious ka ba na may 4 points ako? Hindi siya. Hindi siya eh. And yun nga, kahit sa amin sa team namin, hindi ini-encourage ni coaching eh. There are certain people who can take, who has the skill to take the shot. Pero hindi niya ini-encourage na practice mo yan, kailangan. Kaya meron ka yan. You have a certain wala, hindi naman. So tama yung sinasabi ni Cyrus eh. I think the last guy na talagang strictly pure shooter sa national team is Lassiter. Si Marcio. And then after that, hindi ko na si Dwight na yung yung talagang kumbaga has the license to take the pero hindi pure shooter hindi pa din pure, talaga. di ba? Unlike yun nga, yung time namin sa national team, you have Jeff, Larry. pag off night si Jeff, you have Larry, and then you have Gary. David, tapos si Ranedil pa minsan nakikigulo. Di ba? Yun na yung last time na merong bigs na nasa poste. Tapos si Ping, hindi naman ganun kaano tumira ng labas. Paputbak lang si Ping. Mas Pulot-pulot. balance kayo dati, no? Oo, mas kumbaga yung noon is talagang balansyado yung lineup. You have Junmar, you have Doughty, si Andre Blatch, si Japet, si Junmar, si Ping, si Ranedel. Tapos sa guards mo, si Jason, si LA, si Jimmy. Di ba? Yung mga talagang legit facilitator ng ng team. Tapos you have Jeff, you have Gary, you have Larry, you have Paul, Dillinger, you have a defender in Gabe. Di ba? So, talagang magko-complement yung kumbaga the whole team is kumbaga yung mga role nung kailangan, yung kung ano yung role na kailangan ng team na andun. Nagkakainitan na ba? Sure ka bang nagliliyab na ang usapan? Kapit lang sa Sure Ba na Kwentuhan.